Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Martes, March 17, 2026. At dito po sa Metro Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po doon sa mga nakatanggap na ng ayuda para sa mga transport group, doon po sa mga TNBS, doon po sa mga riders na araw-araw sila pong nasa kalsada at naghahatid na mga pasahero. Ganon din po doon sa mga taxi driver, sa mga jeepney driver, lahat ng driver na sa pampublikong transportation. Mabilis pa sa alas 4 ang pagbibigay ng ayuda ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At doon po sa hindi pa nakakatanggap, basta tuloy-tuloy lang po ang lista, tuloy-tuloy lang po ang pagtanggap ng mga listahan ng mga nasa transport group, ay wag naman po kayo masyadong magmadali. Kasi sa laki, sa dami ng transport group, sa dami ng mga drivers natin na naghahanap buhay araw-araw, ita-times mo po yan sa 5,000 pesos bawat isa, ay talagang malaking pera na naman ang ilalabas ng ating gobyerno. Ang maganda lang po dyan, siyempre, napapakinabangan ng bawat pamilya, bawat drivers, at ito naman ay malaking tulong para sa ating mga kababayan na talagang napiktuhan ng pagtaas ng iba't ibang uri ng petrolyo, tulad po ng gasolina, leaded or unleaded yan, tulad po ng diesel at iba pa pong ginagamit ng ating mga kababayan araw-araw. Ramdam natin na bagamat tayo ay malayong malayo sa Middle East, doon po sila naglalabanan, pero yung pong tadyak ng labanan na yan ay apektado tayo. Iyan po ay sa usapin pa lang ng gasolina. Wala pa dyan yung kerosene. Wala pa yung mga pangunahing bilihin. Dahil, siyempre, ang ating mga kababayan, nagdadala po yan ng mga produkto sa bayan, mula po doon sa sakahan, mula po doon sa taniman, doon po sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Dadalhin po yan doon sa syudad, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, at siguradong
gagamit ng sasakyan yan, at saka yung sasakyan ay gagamit din po ng gasolina. Di ba, kaibigang kumparing Ramil Obra? Ito pong si paring Ramil Obra, ito po ang napakasipag, napakabait at napakagandang lalaki ng Public Information Office. Palakpakan po natin siya. Dahil sabi nga nitong ating kaibigan, kumpare, na kapag ikaw ay mabait sa kapwa, magiging mabait din sa iyo ang Panginoon. Awesome! O, di ba kaya panawagan doon po sa mga naghahanap ng ayuda sa mga transport group, wag naman po kayo masyadong maging mainit ang ulo. Kung sa unang bigayan hindi po kayo nakasama, kunting follow-up lang naman po yan, alamin mo kung nasa na yung pangalan. At kung kayo naman po ay makasama sa unang arangkada, o kaya sa pangalawang arangkada, o kaya pangatlo, huwag po kayo maging mainit ang ulo. Ang importante, kayo po ay pinapalagahan ng ating gobyerno. Lokal man yan o nasyonal. Dahil tayo po ay apektado sa mga hindi naasahang pangyayari, dapat ang ating pong isip naman, ang ating pasensya, ay bigyan naman po natin ng mahaba-habang pasensya, dahil ang gobyerno naman ay hindi naman po nagpapabaya sa atin. Ayan yung po at maliban po doon, isit aside na po muna natin dahil may tatalakayin po tayo tungkol dito po sa usapin ng Executive Order Establishing and Recognizing Parañaque Balay Silangan Reformatory Program under the Supervision and Monitoring of Parañaque Anti-Drug Abuse Office. Whereas, Section 17 of Republic Act 91, Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, authorize local government units to exercise function and responsibilities as are necessary or incidental to the efficient and effective provision of the basic services to the victim of drug abuse. Such provision is also stated under Section 16 of the Local Government Code of 1999, which provides that the local government unit shall pursue to undertake the improvement. Whereas, Section 84 of the Act provides for the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA to implement or cause the efficient and effective implementation of the National Drug Control Strategy formulated by the board, thereby carrying out a national anti-drug abuse campaign program which shall include drug law enforcement, control and prevention campaign with the assistance of concerned government agencies. Whereas, DILD Memorandum Circular 2009-09, also known as the Unified Action Against Illegal Drugs and Other Substances, mandates that it is a principal responsibility of local authorities to support overall government efforts to address illegal drugs and other substances. Whereas, the Dangerous Drug Board also issued Regulation Number 2, Series of 2018 with a subject Balay Silangan guidelines for community involvement reforming drug offenders into self-sufficient and law-abiding members of society, which will provide programs such as medical and reformatory rehabilitation that focuses on drug offenders who are violators of Section 5 of Republic Act 9165.
Whereas, the Dangerous Drug Board also issue Regulation Number 3, Series of 2016, Guidelines on Handling Voluntary Surrender of Drug Personalities, which provide for the guidelines on handling voluntary surrender of drug personalities who are non-users. Whereas Section 51 of the Republic Act 9165 mandates that the local government units LGUs shall appropriate a substantial portion of their respective annual budgets to assist in our enhanced enforcement of the Act, giving priority to preventive of educational programs and rehabilitation of treatment of drug personalities. Now, therefore, Mayor Edwin Olivares, by virtue of the power vested in me by law, do hereby order Section 1, recognizing Parañaque Balay Silangan a reformatory program under the supervision and monitoring of Parañaque Anti-Drug Abuse Office, is hereby established, mandated to monitor and collate monthly report and submit to the Parañaque Anti-Drug Abuse Council. Section 2, the composition of Parañaque Balay Silangan shall be as follows. The Drug Reformatory Committee will be the basis of how the Parañaque Balay Silangan should function as a situation to enter to drug posers. Executive Management, Parañaque Anti-Drug Abuse Council Chairman, Parañaque Anti-Drug Abuse Office Executive Director, Education, Health, Psychological, Spiritual, Physical Intervention, City Health Office, City Social Welfare Development, Moral Ascendancy Program, Livelihood and Employment Education, Parañaque Livelihood Resources Management Office, City Agriculture Office, Public Employment Service or PESO, Facility Manager, Parañaque Anti-Drug Abuse Council, Holding and Diagnostic Center, DOH Accredited Clinic, Hospital ng Parañaque 1, Hospital ng Parañaque 2. Section 3, General Duties and Responsibilities. The following shall be the general duties and responsibilities of the stakeholders of the Parañaque Balay Silangan. Responsible for the overall implementation of the program of instruction mandated by the DDB Board Regulation Number 2, Series of 2019. Monitor the ins and outs of patient and the submission of individual progress report of the Parañaque Balay Silangan. Number 3, conduct prevention, education, and community information program inside the facility to ensure holistic reformation of the patients. Submission of monthly report of the patients to the Parañaque Anti-Drug Abuse Office or PADAW. Number 5, perform such other function as may be assigned by the council chairman. Section 4, facility, the Parañaque Balay Silangan will be located to the second floor of the Parañaque Anti-Drug Abuse Office Holding and Diagnostic Center. Section 5, budget, appropriation, funding allocation for the operation, food maintenance, and security of the Parañaque Balay Silangan shall include in the annual investment plan of PADAW. Effectivity clause, this order shall take effect its approval. Ito po ay hinggil sa Balay Silangan. Alam nyo po, maswerte ang mamamayan ng lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po yung mga involved sa pinagbabawal na droga, doon po sa usapin ng tinatawag na drug poser. Dahil ang drug poser po, kung tutusin, ito po ay mabigat na kaso dahil ito po ay nakatalaga doon po sa tinatawag na Section 5 na ibig sabihin ay nagbibinta nung ipinagbabawal na droga. Kapag ang isang drug poser ay mahuli at makasuhan at mapatunayan na sila nga po ay nagbibinta ng droga, malamang kayo po ay maninirahan sa loob ng bilangguan na hindi po bababa
sa 12 taon pataas. At ganun din po ang yung pong multa nito, maging yung piyansa, talagang napakabigat. Pero kapag ang mga drug pusher na ito ay makipagtulungan sa programa ng ating gobyerno mula po sa barangay, sa city o kaya sa national level, ang inyo pong problema ay talagang gagaan at gagaan at gagaan. Dahil dito po sa lungsod ng Parañaque, sa kasalukuyan po ay may tinatawag ng balay silangan na kung saan ang mapupunta lang po rito ay yung pong tinatawag na drug poser. Na kung tutusin, kung kayo po ay makipagtulungan lamang, kayo po ay aabot lamang ng halos 1 buwan sa loob ng balay silangan na ito pong tinatawag na reformatory program. At ang maganda po rito, ito po ay nakatuon sa usapin ng ang programa po rito bilang reformatory dahil ang sinasabi po nila na ang mga drug poser daw po ay naka-align doon po sa tinatawag na hanap buhay. Na kung saan karamihan doon sa mga nahuhuli na nagbibinta, ang sabi nila ay wala daw po silang hanap buhay o kaya wala po silang trabaho, kaya sila po ay napipilitan na magbenta. Naniniwala ba kayo doon? Opo, kaya lang maniwala tayo sa hindi dahil yun ang kanilang sinabi. Kaya ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque ay nagkaroon o nag-create ng itinatawag na balay silangan. Dahil ito po ang nakatalaga rito, ito pong education, health, psychological, spiritual, and physical intervention. So, tuturuan po kayo doon sa loob. Pagagalingin po kayo doon sa loob. Kalusugan o kaya mental, nandoon po yan. At ito pong tinatawag na spiritual o yung panunumbalik sa paniniwala ng Panginoon, ganun din po sa usapin ng physical intervention. So sa usapin ng education, siyempre papaliwanag kung ano ang tama at mali. Sa usapin ng kalusugan, kung ikaw din po talaga ay gumagamit o kaya nagtutulak lamang, dapat susuriin din po ang inyong kalusugan habang nandun po kayo sa loob. Lalong-lalo na po, ito pong psychological na kung saan kailangan din po ito. Ganun din po ang spiritual at ito pong physical intervention. Opo, doon po sa ating mga kababayan o kaya sa ating mga nanonood, gusto ko pong ipalam sa inyo na ang balay silangan, batay po dito sa aming guidelines, halos umaabot lang po ito ng 1 buwan sa loob. At nandito rin po ang tinatawag na City Social Welfare and Development dahil kapag kayo po ay lumabas doon po sa center o doon sa balay silangan, kayo po ay sasaluhin ng City Social Welfare and Development doon po sa usapin ng tinatawag na aftercare. Doon po sa aftercare, doon na po kayo unti-unting tuturuan kung paano po kayo manunumbalik sa komunidad at kung paano rin po kayo matutulungan ng gobyerno at kung paano rin po kayo magkakaroon ng trabaho o yung sabihin po natin
natin na proud po tayo na hanap buhay. At ganun din po, kasama rin ito pong livelihood and employment education, dahil kung sakasakaling kayo po ay gustong matuto doon po sa Parañaque Livelihood Resource and Management Office, ay kayo po ay tuturuan din po kung ano pong kakayanan nyo sa usapin ng livelihood, ganun din po doon sa usapin ng informal education. Halimbawa, katulad ng welder, pag-welding, katulad po ng paggawa ng iba't ibang ori ng sabon o kaya iba't ibang ori ng candy or ano paman, ay pwede po kayong turuan kung kayo po ay makikipagtulungan sa ating lokal na pamahalaan. Nandito rin po ang City Agriculture Office, na kung saan kung kayo po ay mahilig magtanim ng iba't ibang ori ng gulay o anuman iba't ibang ori na pwedeng mapakinabangan, nandiyan din po ang City Agriculture Office. At ganun din po, kung kayo po ay mapupunta sa loob ng Balay Silangan, ay nandiyan din po ang tinatawag na Public Employment Service Office or PISO, dahil kung kayo po ay nangangailangan ng trabaho, gusto nyo po makapagtrabaho sa local o kaya sa mga private entity, tutulungan din po kayo ng Public Employment Service Office or PISO. Kaya po, kung kayo po ay walang trabaho, pumunta lang po kayo sa PISO, ay bibigyan na po kayo at tutulungan na po kayo na magkaroon ng hanap buhay kung kayo po ay nagpailalim doon po sa programa ng ating gobyerno na pumasok po kayo doon sa Balay Silangan. Inuulit ko po, ang Balay Silangan ay exclusive po ito doon po sa sinasabing mga drug poser. At ang maganda po rito, for your information, doon po sa ating mga kapitbahay, doon po sa ating mga kakilala, ang inyo pong activities o ang inyo pong pakikipagtulungan ay ito po ay mananatiling confidential. Ibig sabihin, kung kayo po ay kusang lumapit sa amin, kusang lumapit sa mga barangay, yung pong inyong problema ay hindi po namin kayo pwedeng ipagkalat. Ibig ko pong sabihin, yung pong confidentiality ng inyong record, confidentiality ng inyong pagkatao ay mananatili at mananatiling confidential yan, at wala pong makakalam kung kayo po nga ay pumasok sa Balay Silangan. Dahil may tinatawag tayo ng tinatawag na Data Privacy Act, ay ito po ay mananatiling lihim, o sabihin po natin na ito po ay hindi pwedeng ilabas sa publiko. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo, at ito po ay komposisyon. Hindi lang po isa o dalawa nag-monitor sa inyo, bagkos ay komposisyon po ito ng iba't ibang local at national agencies. Ito po, general duties and responsibilities. The following shall be general duties and responsibilities of the stakeholders of the Parañaque Balay Silangan, responsible for the overall implementation of program of instruction mandated by DDB Board Regulation Number 2 Series of 2018. Mandatory po ito, Okay, so monitor the ins and outs of patient and that submission of individual progress report of the Parañaque Balay Silangan. So, yung pong paglabas-pasok natin o yung pagtanggap pa lang po natin, automatic ko na po ito na sabihin po natin may nagmamanage o may nag-handle na po sa inyo. Di ba? So, ang sabi po ni Sir Rolly, nagtatanong po siya kung kailan daw po ang bigayan ng allowance ng mga bata.
So malapit na po ang graduation. Opo, pero alam ko naka-schedule yan eh. So hayaan nyo sir, at kung sakaling malaman natin ay ipopos po natin kagad dito sa ating Paranaque Net Radio. Okay, so inuulit po natin. Focus na po tayo doon sa tinatawag na PWODs, person with use of drugs. Doon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa komunidad, gusto natin direktahan po tayong mag-usap tungkol dito. Dahil nabanggit ko po na ito pong problema na ito ay wag po natin talagang ipasolo doon po sa ating mga mini-uniform. Mula po sa PDEA, PNP at iba pang mini-uniform, ay wag po natin itong iasa lang sa kanila. Marami po kasi akong nakakausap, marami po akong nakakahalubilo na kapag sinabing usapin sa droga, sasabihin nila, ipaubayan nyo na yan sa mga pulis. Ganong palagi ang takbo ng utak. Hindi man lang nila naisip na ang kapulisan ay napakarami rin pong trabaho. Hindi man lang po nila naisip na ang mga kapulisan na yan ay hindi naman sapat para hulihin o bantayan yung pong mga gumagamit ng droga. Hindi naman po nila totally yun lang ang kanilang trabaho. Una, kung tutusin, kung tayo naman po ay mga nanay at tatay, kung may naliligaw ng miyembro ng ating pamilya, siguradong unang-una tayo ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng ating anak. Diba? Pagkatapos, yung mga nanay, ang mga tatay o miyembro ng pamilya, pababayaan po yan, pababayaan hanggat sa tuluyan ng nadurog ng droga. Pagkatapos, kapag hindi na po nagiging maganda, nagwawala na, nagnanakaw na, kung ano-ano nang pinagagawa, hahanapin na ang mga pulis. Pagkatapos, palibasa, hindi kagad hinuli, dahil hindi naman po ganun kadali hulihin yan, dahil may mga proseso yan, may pamamaraan yan, mag-iingay na, nasaan ang kapulisan? Diba? Tama ba yun? Ganun din po. Doon po sa ating mga barangay, may proseso din po yan na hindi naman basta-basta ulihin yan. Hindi naman basta dadamputin yan. May proseso po yan na dinadaanan. Oh, di ba, Mr. Rico Arreglo? Good PM, sir. Visit ako bukas, alas 7. Ang tanong, magpo-programa ka ba? Dahil kung bisita lang, pwede rin. Pero mas maganda kung magprograma ka, Mr. Rico Arreglo. Ayan, naputol po tayo. Yung po ang atin lamang na dapat, direktahin ko na po kayo na kapag sa loob ng isang pamilya may gumagamit na pinagbabawal na droga, doon pa lang po sa pamilya, dapat ma-resolve nyo na yan. Sa unang hakbang pa lang, pangalawang hakbang, pangatlong hakbang, dapat maputol na yan. Ang ibig ko pong sabihin, dapat sa umpisa pa lang, maputol na yan, dapat kumilos po dyan ang miyembro ng pamilya. Pwede ba yun? Oh, yung pong nasa online, sabi pakikalampag po yung hindi sa... Oh, maya-maya sir, at medyo mabilis po ang mabilis po yung ating ang ating tawag nito, comment. Ngayon, yung pong ating mga kapitbahay, kapag
kayo naman may alam na gumagamit na ipinagbabawal na droga, kung yun naman po ay kumare mo, kumpare mo, ano pa man yan, hanggat maaari, gumawa naman po kayo ng hakbang na matulungan po yan. Ngayon, kung gumawa na po kayo ng hakbang, hindi nyo na po nakaya, ay dapat nang iparating nyo na po yan sa kinaukulan. Nandiyan po ang barangay, nandiyan po ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, nandiyan po ang ating mga mini-uniform, nandiyan po ang ating Parañaque Anti-Drug Abuse Office, nandiyan po ang mga lokal na pamalaan para kayo po ay tulungan. At ang maganda po rito, good news, dahil lahat ng programa ng gobyerno ay makakatulong doon sa tinatawag na person with use of drugs. Kung ano po ang kailangan nung biktima ng ipinagbabawal na droga, kapag kayo po ay makipagtulungan lamang, ay tutulungan at tutulungan at tutulungan po kayo. Awesome! At hanggat maaari naman, sana kung gusto nyo po ng tulong talaga ng gobyerno, huwag nyo pong hintayin na mahuli po yung anak ninyo bago kayo hingi ng tulong. Di ba kasi sasabihin nyo, hingi kayo ng tulong, pupunta kayo kay kapitan. Kap, total magkaibigan naman tayo. Kap, total magkumpare naman tayo. Yung anak ko nahuli sa pinagbabawal na droga. Kap, baka pwede niyong alburin yan sa pulis. Awesome. Tama ba yan? Pagkatapos nahuli yung anak nyo na nakulong na in short, nakasuhan na, kailangan po siya magpiyansa ng 60,000. Lalapit ka kay kapitan, lalapit ka kay konsyal, lalapit ka kay mayor o kaya lalapit ka kay congressman para pampiyansa doon sa anak mong nakulong dahil sa droga. Wala naman pong ganyanan. Wala pong ganyanan. Dahil yan po ay nakasuhan sa kapabayaan ng magulang, sa kapabayaan ng kapamilya o kapitbahay, sana wag nyo na rin gambalain ng gobyerno sa kanilang pagkakulong. Harapin nila ang katotohanan na sila po ay nakatuwa na at makukulong siya hanggat maaari. Ngayon, kapag sila naman po ay nakipagtulungan kahit sila na po ay nakulong, inamin nila ang kanilang pagkakamali, inamin nila ang kanilang pagkakasala sa batas sa ilalim ng Republic Act 9165. Doon po sa Section 11 lang, ibig sabihin ng Section 11, yung pong yung nag-iingat ng ipinagbabawal na droga, ibig sabihin nahulihan siya ng mababang gramo lang at siya po ay nakasali doon po sa tinatawag na plea bargaining. Pinagbigyan po siya ng batas na makalaya na as soon as possible para po sa kanyang pagbabagong buhay. Siya po ay tutulungan na naman ng gobyerno. Ganun po kabait, ganun po nagmamahal ang gobyerno. Kapag kayo po ay pinalabas na sa ilalim po ng tinatawag na plea bargaining, kayo po ay papupuntay naman doon po sa Parañaque Anti-Drug Abuse Office or PADAW at papupuntahin po kayo doon sa barangay para magsailalim po kayo ng tinatawag na Community Based Rehabilitation Program or CBDRP, na kung saan kayo po ay mag-aatin lamang po doon na once a week sa loob po ng halos 2 oras or 3 oras, pero nasa labas na po kayo.
nasa labas na po kayo, pwede na po kayong sipol-sipol sa labas. Pwede na po kayong tumambay-tambay sa labas. Pero hanggat maaari, huwag na po kayong sumipol na may ipinagbabawal na droga, marijuana man yan o siyabo. Dahil kapag kayo po ay nasa ilalim ng community-based rehabilitation program, may tinatawag po yan na drug testing habang nag-undergo po kayo ng CBDRP. Kapag kayo po ay plea bargainer at kayo po ay nagpositibo sa ipinagbabawal na droga habang kayo po ay nasa ilalim ng CBDRP, malamang kayo po ay muling babalik doon po sa may rehas na may gwardya. Dahil batay po doon sa order na inilabas po ng korte, kayo po ay binibigyan lamang ng pansamantalang kalayaan para kayo po ay magkaroon ng panibagong pag-asa sa buhay. Pero kung kayo naman po ay sinamantalan nyo lamang at ginawa nyo lang pong palusot ang inyong pag-aamin sa inyong kasalanan, gusto nyo lang makalabas. Pero pagdating sa loob, bumalik kayo sa dati nyong bisyo, ay siguradong babalik at babalik po kayo sa kulungan. Awesome. O diba Chef, digit tosong, siguradong babalik at babalik kayo sa kulungan. Ganon din po itong si Mr. Rico Arreglo. Yung mga gumagamit ng illegal na droga, lasunin na agad para madala. Ay! Parang marami na akong narinig ng ganyan. Pero gusto mo bang sumunod doon po sa dahig? O, di ba ano nangyari sa ating Pangulong Rodrigo Duterte? Yung kanyang marahas na pamamaraan. Ano ang nangyari sa kanya? Ngayon, nag-iisang nagbabakasyon doon po sa dahig. Huwag naman ganon. Ang gobyerno nagbibigay ng tulong. Ang gobyerno nagbibigay ng pag-asa. Hindi po yung kawalan ng pag-asa. Kapag yan po ay sinunod ang iyong suggestion, Mr. Rico Arreglo, alalahanin mo na ang iba dyan ay biktima lamang ng ipinagbabawal na droga. Pangalawa, ang mga yan ay mayroon pang pag-asa para sila po ay magbago. Pangatlo, may nagmamahal din pong pamilya mga yan. Halimbawa, yung asawa niya, may 3 anak, hinihintay ang kanyang paglaya dahil siya naman po ay nakulong. Siyempre, hinihintay sila na makalabas din po ng kulungan para muli nilang makasama ang kanilang mahal sa buhay. Kaya po, nandito ang gobyerno para bigyan muli ng pagkakataon ito po mga tinatawag na person with use of drugs or PWD. Ngayon, nandito na po tayo sa usapin ng CBDRP. Kapag kayo po ay magpasailalim ng CBDRP, may tinatawag po yan na Module 1 to 12, yung pong sa reformation, at mayroon po doon 3 module, doon po sa tinatawag na family module. Ngayon, kapag kayo po ay nakatapos dyan, at kayo po ay nakapag-comply doon po sa utos ng korte na dapat tapusin nyo po yung tinatawag na CBDRP, ay magiging malinis na rin po ang inyong record. Ibig sabihin, wherever you are, wherever you go, parang sabihin natin na magiging normal na po ang takbo ng iyong pamumuhay kasama nyo po ang inyong pamilya. Halimbawa na lang po, sa isang lugar na inyong tinitirahan, marami pong kayong kaibigan na puro pasaway. Marami po kayong tinatawag na kaibigan
na puro tentasyon ang ginagawa, pupunta doon sa inyo, aloking kayo na uminom, aloking kayo ng droga, palagay ko mas magandang isumbong nyo na rin yan sa mga otoridad. Hindi dahil sa galit ka doon sa taong iyon, hindi dahil sa galit ka sa kaibigan mo na yan, hindi dahil sa pamilya, katulad mo. Dahil kung ang mga yan, kaibigan mo, alam mo na sila drug poser o kaya drug user, pagkatapos pinabayaan mo, nasamantalang kaibigan mo naman yan, minahal mong kaibigan forever. Kung ilang taon na kayo magkasama bilang kaibigan, magkasama sa hirap at ginaa, magkasama sa sarap, pero sa hirap ay hindi. Pero ang maganda rin, kaibigan mo pa rin, dapat gumawa ka ng hakbang nanggat maaari ang tao na yon magawan mong paraan na mahinto rin sa pinagbabawal na droga. Ibig ko pong sabihin, kung siya po ay makulong ng 6 na taon, pagkatapos habang doon po siya sa loob ng kulungan ay nakapagmuni-muni, nakapag-isip na mali ang kanyang ginagawa, baka sakaling paglabas niya ng kulungan ay matuto na siyang mahalin ang kanilang pamilya, matuto na niyang mahalin ang kanyang mga anak dahil sa ginawa mo. Ngayon, kapag hindi ka gumawa ng hakbang, hindi mo minahal, pinabayaan mo lang ang inyong kaibigan na gumagamit ng ipinagbabawal na droga, una, iyon po ay maaaring magkasakit. Pangalawa, yan po ay maaaring magkaroon ng mentally disorder. O kaya sabihin natin na mabuang. Nangyayari po talaga yan. Pangalawa, kung yan po ba talaga ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, kung siya po ba talaga ay drug poser, kung nagkakaunsihan, bigla siyang binarelo kaya biglang namatay, wala kang nagawang tulong para sa kanya, sayang ng inyong kaibigan na adik. O, di ba? Sayang, maawa ka naman dun sa kaibigan mo na habang may pag-asa pa, habang may pagkakataon pa na magbago, tulungan mo na siya. Either na ipahuli mo yan o kaya ipapasok mo na sa rehab para sa kanyang pagbabago. Iyon naman ay aksyong kaibigan. Aksyong hakbang bilang isang kaibigan. Hindi po yung aksyong panlaglag sa kaibigan. O, di ba? Pwede ba yan, kaibigang Oragon, Rico Ariglo? Kapag kaibigan ko na mag-drugs, iuhulog ko sa bangin. Hirap niyan, Rico. Dito sa Metro Manila, walang bangin. Saan mo iuhulog? Sa Cavite? O, dyan po sa lalawigan ng Batangas, maraming bangin dyan. O, di ba? Pero, maling hakbang yan. The one mistake to follow another mistake, to follow the third mistake, pagdating niya sa dulo, bingo ka rin. O, kaya kung ang isang bagay, ang isang tao ay nagkamali, huwag mo lang gawing hakbang na isa pang pagkakamali. Otherwise, pagdating niya sa dulo, siguradong mali yan. O, di ba, Mr. Justin Trinidad? O, itong si Mr. Justin Trinidad, maniwala ka sa akin, hangang-hanga ko sa taong ito, bibong-bibo ito, mabait na, masipag pa, at talagang ang maganda doon, palaging hindi nawawala sa online pag ako ay naka-live. Kaya Justin, ipagpatuloy mo lang ang sipag mo na yan, diyan sa Masji. Tama ba? Justin,
District 1, regards ko na rin po ang inyong mga kasama sa panguna po ni Mr. Arman Salazar ng Masjid District 1. So yung po ang the best kay Justin, minsan nilalike na yan, sinishare pa, at talagang pag nagkikita kami niyan, hinahalikan pa ko niyan. Iyon ang maganda kay Justin. Oh, di ba Rico, hindi katulad ni Rico na kapag kami nagkakasama, nagkikita. Oh, ang pinag-uusapan natin medyo mabigat. Katulad nung senador na may kabit. Hanggang ngayon, hanggang kabit lang, wala naman ibang impo. Paano naman tayo lalago niyan, Mr. Rico Ariglo? Sinabi nyo, ang i-expose mo talagang expose. Ang mahirap dyan, yung i-expose mo, nandun na sa loob ng kulungan, hanggang ngayon, wala pang expose mo. Naunahan ka na tuloy. Oh, di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:12 ng gabi. Kita nyo na yung alas 9 lang. Ang sinasabi ko rito, puro palang kwento na wala pang kwenta. Oh, di ba? Kaya doon po sa ating mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po. Dahil ako po ay seryoso po sa aking programa. Pero palibasa nga po, ginagawa po natin ito na medyo hindi masyado seryoso. Dahil yung po kasing mga, sabihin natin, yung mga magulang, yung mga anak, at saka yung mga person with use of drugs, pag sinabi po kasi nilang pulis, akala nila kalaban lagi. Pag sinabi nilang rehab, akala nila katapusan ng mundo. Pag sinabi nilang reformation, akala nila dadagukan sila. Hindi po ganun ang programa ng gobyerno. Ang programa ng gobyerno, isinagawa po ito para tulungan ang taong naliligaw ng landas. Iyon po ang katotohanan niyan. Kaya, instead, kung kayo po ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, instead na lumayo kayo sa gobyerno, instead na lumayo kayo sa barangay, instead na lumayo kayo sa pulis, mas maganda po niyan, humingi kayo ng tulong sa pulis, humingi kayo ng tulong sa barangay, at humingi kayo ng tulong sa gobyerno. Iyon po ang napakaganda doon. Opo, huwag niyo pong ugaliin na kapag kayo po ay drug user o kaya drug poser, makakita lang po kayo ng uniform o makita niyo lang po si kagawad o si kapitan, ay halos hindi na po magkanda kita-kita ng inyong buntot sa kakatakbo o kaya sa kakatago. Dahil ibig sabihin po niyan, ayaw nyo makipagtulungan sa gobyerno, ayaw nyo humingi ng tulong sa gobyerno para tuloy-tuloy po kayong, tuluyan po kayong malulun sa ipinagbabawal na droga. Kapag ganun po ang attitude ninyo, ganyan po ang attitude ng iyong mga magulang, attitude ng iyong mga kapatid, attitude ng iyong mga kapitbahay o kamag-anak, malamang talagang siguradong lulubo ang droga sa inyong komunidad. Dahil hindi kayo marunong makipagtulungan sa mga programa ng gobyerno na kung saan ito naman po ay ikakabuti ng mga taong involved sa pinagbabawal na droga. Oh, di ba? Seryoso tayo. Ang gobyerno, ang mga programa ng gobyerno, wala pong ibang inisip, tumulong. Wala pong inisip yan na palibasa ikaw ay isang drug addict, palibasa ikaw ay isang drug poser, lalait-laiting ka na. Wala pong ganun. Kapag kayo po ay makipagtulungan sa gobyerno, wala pong ibang gagawin ng gobyerno, tatangkilikin kayo para kayo po ay matulungan. Ayan. Yun po malinaw. Mr. Chairman, Patalastas Place, Drug Free World International. Regards po natin itong si Mi Ilaw. Ma'am Ilaw.
May ilaw ng Paranaque Doctor Hospital. Aba, talagang matindi to si Rico, okay? Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diba? Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Tignan natin. Sige, mas kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Paranaque Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo, ano? At doon po sa ating mga kaibigan, ha? Lalong-lalo na po yung mga nasa online na hindi po natin na re-regards, nababati, pagpasensyahan nyo po at ang inyo pong lingkod ay talagang gigil na gigil dito po sa atin tinalakay. At ito, tatalakayin ko lang po ito. Department of Health, Office of the Secretary, Administrative Order number 2019-0021. Subject: Guidelines in the implementation of healthcare treatment services for community-based drug rehabilitation program. Yung mga sa medical dyan, kayo pala ay involved dito sa mga programa ng gobyerno.
patulog-tulog kayo ha, huwag kayong ganyan ha. Di ba? Huwag kayong ganyan ha. Marami pang nagrereklamo sa inyo. Ang lalaki ng sweldo ninyo, patulog-tulog pa kayo ha. Subject: Guidelines and the implementation of healthcare treatment services for community-based drug rehabilitation program. Lilinawin po natin ito. Okay, background. The World Drug Report of 2016 estimated that 90 to 95% of drug dependence can be provided with a treatment modality at the community level. The Community-Based Drug Rehabilitation Program, CBDRP, is an integrated model for drug users with mild severity of addiction. It provides a continuum of care from outreach and low threshold services through active coordination among a number of health, social, and other non-specialist services needed to meet clients' need, or UNODC 2014. Moreover, pursuant to the roles and responsibilities of Department of Health as provided in Section 76 in Republic Act 9165, the Department shall oversee and monitor the integration and coordination and supervision of drug rehabilitation intervention, after care, and follow-up programs, projects, and activities, as well as the establishment, operation, and maintenance of drug treatment rehabilitation center. Narinig nyo na yan ha. Yung mga health workers, yung nasa healthcare, na kung saan kayo po pala ay may obligasyon din sa usapin ng CBDRP. Hindi po yung gumagalaw lang, yung nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Dapat tulong-tulong po tayo. Di ba? Pwede ba yun? Hindi po kayo exempted sa usapin ng responsibilidad sa CBDRP. And the scope of its implementation, the Dangerous Drug Board, DDB, and the Department of Interior and Local Government, DILG, have issued policies providing specific guidelines for local government units, LGUs, through their Anti-Drug Abuse Council, SADC, and non-government organization or NGO. However, the provision of the healthcare treatment services for CBDRP are unclear. Furthermore, there are gaps identified which are the inadequate technology, competences, and mechanisms for sustainability. Ayan, yun po ang sinasabi. At doon po sa mga NGO, non-government organization, or yung pong mga homeowners, o yung pong mga asosasyon sa komunidad, kailangan din po ang inyong tulong. Kailangan din po ang inyong partisipasyon para doon po sa mga taong naliligaw ng landas, doon po sa usapin ng person with use of drugs. May responsibilidad din po kayo. Batid po ng inyong lingkod, bawat barangay, marami pong organisasyon, non-government organisasyon, marami pong asosasyon, marami pong taong simbahan. Ngayon, hindi ibig sabihin na kayo po ay may asosasyon. Ang alam nyo lang po, gumawa ng kasiyahan, gumawa ng liga, gumawa ng basketball, volleyball, o ano pa man yan. At pagkatapos, pagdating ng pupunta sa City Hall para humingi ng tulong, financial o material man yan, para doon po sa inyong mga gawain, sa inyong organisasyon. Hindi po masama yan. Dahil yun po ay bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating strategy, bilang mga nag-iisang grupo naman, nagtutulungan. Pero ang hangad din po ng ating gobyerno, sana makatulong din po kayo doon po sa komunidad. Kasama na po rito sa sabihin po natin, pagbibigay ng payo doon po sa naliligaw ng landas, kahit doon na lang po sa miyembro ninyo.
At sabihin po na kung siya po ay naliligaw ng landas, pwede mo napayuhan na hanggat maaari ay siya po ay huminto na, o kaya pwede po siyang payuhan na pumasok sa usapin ng community-based rehabilitation program, o kaya pumasok doon po sa usapin ng rehabilitation program, local man yan o sa nasyonal. Ganon din po doon sa usapin ng reformatory program, na kung saan ito nga po ang involved po rito, yung pong mga tinatawag na drug poser o yung pong nagtutulak ng droga. So kung ang isa sa organisasyon ay isa sa inyong miyembro, hanggat maaari, kung isa pa lang naman yan, gawan nyo na po ng paraan na kung hindi na kayang mag-isa na magbago, baka hindi nyo pa po yan ipasok sa rehabilitation center para siya po ay matulungan nyo ng maaga pa. Kung mayroon po sa inyong organisasyon, halimbawa po sa TUDA, ang TUDA po ay yung tinatawag na Tricycle Association and Drivers or Association naman, officer, o basta TUDA, kung isa o dalawa sa inyong mga kasamahan na alam nyo naman na siya ay maaaring gumagamit ng droga, ay tulungan nyo na po hanggat maaga. Tulungan nyo na dahil kayo po ay isang samahan. Di ba? Samahan po kayo na dapat kayo po ay magkakasama, hindi lang po doon sa usapin ng pagmamaniho ng tricycle, hindi lang po sa usapin ng magkakasama doon po sa pagtungga ng red doors pagdating ng gabi. Dapat samahan mo rin po sila kung sila po ay naliligaw ng landas, hanggat maaari sila po ay muling manumbalik at maiwasan yung paggamit ng ipinagbabawal na droga. Di ba? Napaka-importante po yan. Katulad po nitong sinasabi ni Mr. Christopher Inaanak Magsila. Doon po sa mga kababayan, si Magsila, magandang lalaki po yan at inaanak ko po yan. Ang sabi niya po, sa school daw po ay may tinatawag na National Drug Educational Program or INDEP seminar sa bawat organisasyon. Tama ka, inaanak. Di ba? Ang Department of Education ay may sarili din pong programa sa usapin ng National Drug Educational Program, na kung saan nung nakarang taon tayo po ay nag-host or MC dito po sa Don Bosco National High School, at ganun din po dito sa dito sa Parañaque National High School main, na kung saan kami po ang nag-host ng tinatawag na National Drug Educational Program or INDEP, na kung saan ito po ay sinagawa namin dyan po sa Parañaque National High School main. Kasama po natin yung masipag at magaling na taga Department of Education naman, na kung saan isa po siya doon sa speaker tungkol po sa pinagbabawal na droga. Palakpakan po natin ito pong si Mr. Christopher Magsila. Inaanak ko yan. Diba? So, yung pong mga organisasyon, inuulit natin. Yung pong mga masamahan sa barangay, maliit man yan o malaki, may magagawa ka para malimitahan yung mga droga na lumalaganap doon po sa inyong barangay. Hindi po kasi pwede na sasabihin ninyo maraming droga sa amin, anong ginawa mo? May naitulong ka ba para malimitahan yan? May ginagawa ka ba na kinausap mo yung gumagamit? Total, kaibigan mo naman yan. Total, kasama mo naman yan sa organisasyon. Baka pwede isang bisis magdala ka ng kandila doon sa kanilang bahay. Instead na bote ng alak ang dalhin mo kandila.
Pagkatapos, kapag kayo ay nag-usap sa loob ng bahay, sindihan mo ang kandila. Baka magtanong yung kumare mo, kaibigan mo, pare, wala namang birthday yan, nagdala ka ng kandila. May kuryente naman tayo, nagdala ka ng kandila. Para saan ba yan? Di ba para saan ang kandila na yan kapag kayo nag-uusap, kayo lang naman dalawa? Dati-rati kapag pumupunta ka sa bahay, dala mo bote ng alak. Ngayon dala mo kandila. Bakit naman? Di ba? Bakit kandila? Ganito yan. Alam mo pare, etong kandila na to, sa totoo lang, mahal na mahal ko ito. Tinatago-tago ko ito sa aking bahay. Oh, pero ngayon dinala ko ito dito sa inyong tahanan dahil may isa kong kaibigan na tila na uupos na parang kandila. Sasabihin naman, pare, bakit naman? Bakit parang nauupos ng kandila? Tingnan mo ito, pare. Kapag ito po ay sinindihan ko, unti-unti itong liliyab, pero unti-unti naman po itong mauupos. Katulad yan ng isang kumpare ko na sa kasalukuyan ay nabalitaan ko na hindi kandila ang kanyang sinisindahan, kundi parapernalya. Oh, di ba? So, pag ganyan ang usapan, alam mo pare, mahal na mahal ko ang kandila na to. Pero hanggat maaari, ayaw kong makita ito na unti-unting nauupos hanggang sa tuluyan ng naupos. Dahil masakit na masakit sa aking puso na ang isa kong kaibigan ay tuluyan ng maupos. Kaya pare, bilang pagmamahal ko sa iyo, dahil aminin mo sa hindi, mahal kita eh. Pwede ba yun na papayag ako na unti-unti kang mauupos dahil sa bisyo mo ng ipinagbabawal na droga? Ito po sa puso na to. Usapan na po ito ng sa puso at sa puso. Pare, mahal kita. Hanggat maaari, iwasan mo na ang ipinagbabawal na droga dahil ayaw ko na pwede ba yun? Di ba? Una, kapag ikaw ay naging lulong yan, magkakasakit at magkakasakit ka. Pangalawa, kapag ikaw ay nahuli ng pulis at ikaw ay nakulong, huwag mong sasabihin na hindi kita dadalawin doon. Alin ba mas maganda? Sa kulungan kita dadalawin na kahit pagkain, tinuturok, tinitingnan kung may droga. Kahit pagkain, hindi mo basta-basta pwedeng ipasok sa loob ng kulungan. Hindi ka rin magkaroon pwede na magdala ng pera sa loob ng kulungan. Hindi rin ako pwede magdala sa iyo ng alak sa loob ng kulungan. Samantalang, kapag huminto ka dyan sa ipinagbabawal na droga, ay dito pa lang, mabibigyan at madadalang kita ng isang buting bilog. At least, makakapagkwentuhan tayo ng matagal-tagal. Hindi katulad kapag nasa loob ng kulungan, limitado ang oras mo doon. Baka bibigyan lang ako ng 5 hanggang 10 minuto para tayo mag-usap. Pero kapag ikaw ay nasa loob ng kulungan, kapag ikaw ay nasa labas ng kulungan, nandito ka sa bahay, anywhere, anytime, pwede tayo mag-inuman. Total, ang inom naman o alak, hindi naman pinagbabawal po yan. Basta yung sinasabing drink moderately. Pero, hindi ko po ito pinapayo sa inyo
na gagawin ninyo. Ang sinasabi ko lang doon sa kumpare ko na naliligaw ng landas na paminsan-minsan umiinom naman ng alak. Pero in general, hindi ko po ito ina-advise sa inyo doon po sa ating mga nanonood, sa ating mga kababayan, na hanggat maaari, huwag na rin po kayong uminom dahil mahal din po ang alak. Oh, di ba? Magkano ngayon ang isang boteng Red Horse? Magkano ngayon ang isang bote ng San Mig? Opo, di ba mahal na rin? Kaya, kapag yung aking kumpare, una, ipapatanggal natin yung droga sa kanya. Hanggat maaari, iwasan niya na hanggat maaga. Pangalawa, kung kaya lang naman na instead na alak ang aking dadalhin sa kanya, pwede na rin sigurong kape-kape lang. Opo, kasi ang kape, magkano na ba ang kape ngayon? 10 piso or 15 pesos? Parang hindi ko kabisado ang presyo kasi ang inyong lingkod, kapag nagkakape, lalong-lalo na yung 3-in-1, hindi pa natatapos yung kape, hindi pa naubos yung kape, tulog na ako. Iyon ang problema ko sa kape. Instead na ako ay matanggal ang antok ko, lalo akong inaantok. Kaya I hate coffee. Kapag hindi ako tinitimplahan ng aking asawa, I hate coffee. Pero pag tinitimplahan ako, hindi ko matanggihan. Dahil sa kanyang timpla, talagang matulog man ako basta natikman ko ang kanyang timpla. Pwede ba yun? Talaga naman ng ating programa ngayon parang huntahang pang-piwods. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay alas 9:37 ng gabi. At yung operator ko nakasimangot na, sumusobra na daw ako sa oras. Kaya po, doon po sa ating mga kaibigan, ang ating programa ngayon tungkol po doon sa usapan ng Balay Silangan at ganoon din po doon sa usapin ng CBDRP at ganoon din po doon sa usapin ng mga non-government organisasyon na sa kasalukuyan nga po playing in the community. Ang inyo pong lingkod, kaya po ito ay tinatalakay ko dahil gusto kong hikayatin yung pong mga kabarangay natin, hikayatin natin ang mga mamamayan natin na tumulong para maresolba ang problema natin sa pinagbabawal na droga sa ating komunidad. No other than, wala na pong iba. Tumulong at tumulong at tumulong po tayo sa programa ng ating gobyerno tungkol po sa pinagbabawal na droga. Baguhin na po natin ang set of mind natin na ipapabaya lang po natin sa mga mini-uniform, ipapabaya lang natin sa mga otoridad, malamang walang mangyayari sa atin dahil tayo mismong nasa komunidad ayaw po nating kumilos. Kaya ngayon, mula ngayon, hinihingi ko po sa inyo, tumulong at tumulong at tumulong po tayo, makipagtulungan po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa mga programa ng gobyerno para yung pong ating mga kababayan na naliligaw ng landas ay muling matuwid ang kanilang pamumuhay, muling matuwid ang kanilang takbo sa ating komunidad at ganoon din po sa ating barangay. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:39 ng gabi at tayo po ay malapit na pong magtapos. At yung pong mga nasa online, regards po natin, ito pong si Mr. Christopher Magsila, Rico Arreglo at Justin Trinidad at iba pa pong mga nasa online. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all! God bless us all! Bye-bye! Sana si kumpare hindi maupos na parang kandilang nauupos.